Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Narito ang update kay Bagyong Basyang. Bahagyang bumilis ang kanyang pagkilos at huling nakita ang sentro nito sa layong 895 km silangan huyan ng northeastern Mindanao. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour near the center at gustiness na 70 km per hour. Ang kanyang direksyon pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 20 km per hour. As early as now ay nagdudulot na yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa Central at Eastern Visayas. At sa mga susunod na oras, inaasahan nating magdudulot na rin huyan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi nga po ng Mindanao at ng Visayas. Pero in terms of diametro o yung lakas po ng hangin, yung mga pagbugso ng hangin, hindi pa naman po hagip ang landmass po natin nitong bagyong si Basyang. Pero as early as now ay nagtaas na rin ho tayo ng signal sa isang probinsya sa Mindanao bilang preparation o para makapag-prepare po tayo sa paparating ho na bagyo. Maya-maya po ay i-discuss po natin yung signal nitong bagyo. Maliban po dito kay Bagyong Basyang ay meron pa rin po tayong northeast monsoon o amihan na nakakaapekto sa Luzon at nagdudulot po ito ng maulap na papawurin at mga pag-ulan pa rin dito sa Cagayan Valley region at sa mga lalawigan ng Apayao, Kalinga, Mountain Province at maging sa Ifugao kasama na ang Aurora Province. Maliban sa mga pag-ulan, of course, nariyan pa rin yung cooler temperatures o malamig na panahon lalong-lalo na sa gabi, madaling araw hanggang early morning. So asahan pa rin natin yan dahil sa epekto pa rin ng amihan. Samantala, signal number 1 ay nakataas na po ngayon sa Surigao del Sur. Ibig sabihin, possible na po yung 39 to 61 kilometers per hour na lakas po ng hangin in the next or within the next 36 hours. So meron pa po tayong enough lead time para po tayo ay patuloy na makapaghanda sa paparating na bagyo. At asahan natin sa mga susunod na oras at susunod na bulletin po natin ay magdadagdag pa tayo ng mga lugar kung saan ay nakataas ang tropical cyclone wind signal. Samantala sa base po sa track, makikita po natin na sa araw na ito ay medyo pabulusok pa siya o generally pababa pa yung kanyang track apas po west-southwestward. And then by tomorrow, inaasahan natin mag-steady na po ito pa kanluran yung kanyang track at mataas ang tsansa, base nga po dito sa projection, mataas ang tsansa ng landfall scenario dito sa eastern section ng Mindanao at southern portion ng eastern Visayas by Thursday evening o kaya naman ay Friday early morning. And after making landfall, it will traverse the northeastern portion ng Mindanao at ang Visayas Islands, especially the central at western portion ng Visayas at posible din na mahagip nito ang northern portion ng Palawan bago pa ito lumabas ng ating area of responsibility. So medyo ilang araw pa po tayo na magbabantay at ilang araw din po tayo maapektuhan itong si Bagyong Basyang. At ang tinutukoy pa lamang ho natin ito ay ang sentro o yung kanyang track ng sentro niya. Wala pa po yan yung diametro. So kailangan po natin alalahanin na yung diametro ng bagyo, posible pa yung lumaki at mag-expand pa sa mga susunod na oras at araw. Ibig sabihin, mahalaga po na mag-focus po tayo sa signal o tropical cyclone wind signal na itataas sa inyong lugar upang makita po natin yung possible na severity ng impact nitong bagyong si Basyang sa inyong mga lugar. Samantala, dahil naman sa northeast monsoon ay posible pa rin ang pamisang-misang pag-usupo ng hangin dito sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Dinagat Islands, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental at maging sa Lanao del Norte. By tomorrow, most of Luzon, Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan maging sa Tawi-Tawi. At by Friday, possible pa rin yung gusty winds even if walang mga signal o tropical cyclone wind signal sa mga lugar na ito, posible yung gusty winds dahil sa northeast monsoon. Dito po sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, Ilocos Norte, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, and most of Mindanao. In-effect din nating weather advisory sa araw na ito, posible ang 50 to 100 millimeters of rainfall dahil sa direktang epekto ni Bagyong Basyang dito po sa Eastern Visayas, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, sa Davao de Oro at maging sa Davao Oriental. So pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon, lalong-lalo na po sa mga vulnerable areas, sa mga low-lying areas, sa malalapit sa ilog dahil po posible ang mga localized flooding dahil sa paparating ho na bagyong si Basyang. And by tomorrow, dumagdag pa po yung mga lugar kung saan ay
makakaranas ng malalakas na pag-ulan. So kung makikita nga po natin, 100 to 200 millimeters of rainfall ang posibleng ma-experience by tomorrow sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, maging dito po sa Surigao del Sur. At halos buong northeastern Mindanao ay posible makaranas ng mga pag-ulan. Gayon din ang halos buong Visayas maliban po sa western Visayas, pero posible din doon ng mga light to moderate rains. So asahan natin medyo malawak o widespread ang epekto ni Basyang in terms of mga pag-ulan. So patuloy tayong maghanda at kailangan po hindi po tayo maging kampante. Samantala, by Friday, asahan pa rin natin ang 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Eastern Samar, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, maging sa Surigao del Sur, at sa halos natitirang bahagi pa ng Visayas, at sa halos buong northern Mindanao at northeastern portion ng Mindanao. At pwede po sa mga susunod na oras, pwede pang madagdagan ng mga lugar kung saan ay pwede nga po nating itaas ang weather advisory o posibleng magkaroon ng mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan din, nakataas ang ating gale warning ngayon sa northern seaboard, northern and eastern coast ng northern Samar, maging sa eastern Samar. So, ibig sabihin po niyan, hanggat maaari, hindi natin pinapayagan dyan o hindi natin nare-rekomenda na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil maging maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon.